would you praise the Lord? Yahweh, 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 Almighty God, we want to praise you for all the things you've done for us. You've shed your blood to take away all our sins and shame. To you be all the glory and the praise. We raise our hands and shout your name. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Unfailing God, we want to thank you for your unending love for us. Your promises, they come alive more and more in our lives. To you be all the glory and the praise. We raise our hands and shout your name. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. We will worship till tomorrow comes. Forever we'll sing our praises to you. In your presence you have changed our lives. Now we're ready to go. Alam kong very excited na po tayo sa ating pagpupuri ngayon. So, allow me to read this verse, ang Great Commission, Matthew 28:18-20. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age." Ayan, so, again, we encourage everyone to please like and subscribe po sa ating Facebook. And ayan, patuloy po tayo sa mga gawain po natin sa church. And naniniwala po tayo na marami pa pong magiging event and mga miracles po na gagawin sa Lord. So, before we start, let's start this with prayer. Lahat po tayo yumuko at manalangin. Dear Heavenly Father, maraming salamat po sa opportunity na patuloy mo pong binibigay sa amin. Salamat po sa lakas and patuloy pong pagbibigay ng talino. Patuloy mo po kaming sinusustain sa bawat aspect po ng life po namin. And alam po namin na mahirap po yung mga struggles, yung patuloy po naming nararanasan. Pero naniniwala po kami na kasama ka po namin sa lahat po ng ginagawa po namin. We hope na patuloy mo pong, yung plano mo po, yung patuloy na mag-prevail sa life namin. And this Sunday, patuloy po na yung presensya mo po yung maranasan namin at patuloy pong makilala ka pa po namin at lumalim po, mag-strengthen at mag-deepen po yung faith namin. Sa iyo po namin itinataas lahat ng bagay and mahal na mahal ka po namin, Lord. In Jesus' name we pray. Everyone says, Amen. Hallelujah! Isang mapagpalang umaga po
para sa iyo, Panginoon. Ang sabi sa kanyang salita, from John chapter 12, verse 26, ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroroon, ay pumaparoon din siya. Amen? God is here today. Amen, church? Hallelujah. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Hallelujah. Pwede ko pong makita ang mga kamay na handang sumunod, handang umawit, handang mag-alay ng papurit pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Today, God, we just want you, Father God. Be with us today as we offer you our voices, Lord God. As we sing this song with all our hearts, Lord God, katagpuin mo ang bawat anak mo na nandito, Panginoon. We desire you, Jesus God. Hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanika, sa'yo ay kumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan,
Bago po ako dumako doon sa ating pag-aaralan, nais ko pong tanungin ang bawat isa sa atin, lahat po ba rito ay nakakunik o nakaugnay na sa ating Panginoon? Ibig sabihin, totoong tinanggap at sinampalatayanan niya ang ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo po ay totoo na nakakunik, ang dalangin ko, sana po ay huwag tayong bibitaw at patuloy po tayong kumunik at kumapit sa Kanya. Sapagkat naniniwala po ko, kapag tayo nakakunik sa Kanya, mayroon po magandang mangyayari sa ating buhay at hindi lang sa ating buhay, kundi sa lahat ng mga taong nakapaligid sa atin. Pakitulungan niya lang po akong Okay. So yung mensahe po natin ngayon ay pinamagatan kong i-connect mo. Sa panahon natin ngayon, napakahalaga po yung tinatawag na connection. Lalo na po kung kayo ay nag-aaral, ang ginagamit niyo po ay tinatawag na internet. Kung wala po kayong wifi o kaya wala kayong net, mahirapan po kayong makasabay sa inyong ginagawang pag-aaral sapagkat luba po napakahalaga ng tinatawag na connection. Sabi nga, connect, join together so as to provide access and communication. So, napakahalaga sa ating buhay yung tinatawag na connection. Kapag po ikaw ay gustong pumasok dun sa isang website o gusto mong dalawin o dumaan dito sa bagay na ito, kung wala ka pong net o wala kang load, tama po ba? Hindi niyo po mapapasok yun at mahirapan kayong makakuha ng mga information tungkol dito. Ganun po kahalaga yung tinatawag na connection. Ayaw. Gayun din naman, nakikita niyo po ba yung tubo na yan? Diyan po sa tubo na yan, meron po tayong mga pupulot na mahalagang bagay. Kapag yung pong tubo ay dinisenyo upang magdala ng tubig, tama po. Kapag ang tubo ay ikinabit natin doon sa tubig at binuksan natin ang tubig po ay dadaloy doon sa tubo, papalabas hanggang sa dulo. Gayun din naman, kapag tayo nakaugnay sa pag-ibig ng Diyos, ang Kanya pong pag-ibig ay dadaloy sa ating buhay at sa iba. Ibig sabihin, mararanasan natin yung pag-ibig ng Diyos at tayo'y makakaranas ng mga bagay ng mga mahihirap. At dito po sa ating pag-aaralan ngayon, hindi yata ako marunong gumamit ito. Dito po sa Matthew chapter 4, verse 23 to 25, ay ituturo sa atin ng Panginoon ang kahalagahan ng pag-connect. Kasi dito sa talatang ito, makikita natin na ang Panginoong Hesus, kapag siya ay lumalabas, lagi po siyang kumokonek sa mga tao. Upang sa gayon, maipahatid niya ang mga nais ng Ama doon sa mga taong kanyang pupuntahan. So, hinihiling ko po ng bawat isa ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Babasahin ko po ang kanyang mga salita dito sa Matthew chapter 4, verse 23 to 25. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagturo siya sa mga sinagoga at ipinangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat na may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman. Mga sinasapian ng mga demonyo, may mga epilepsiya at mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. Dahil dito, sinusundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, sa Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Jordan. Tayo pong lahat ay manalangin.
Dakilang Diyos, kami nagpapasalamat sa pagkakataon to, sapagkat binigyan mo kami ng panahon upang makapagpuri, makasamba sa iyong dakilang pangalan. At sa mga oras nito, idinadalangin namin sa iyo ang aming pag-aaral. Buksan mo ang aming puso, ang aming isip, upang maunawaan namin ang mga salita mo. Nang sa gayon po, magawa namin to sa aming pang-araw-araw na buhay. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak, upang sa gayon, ang lahat ng kanilang mapapakinggan ay kanilang maitanim sa kanilang mga buhay. Salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pwede na po kayong makopo. Dito po sa ating binasa ay papakita sa atin ng Panginoon yung tatlong mahalagang bagay upang ma-connect natin ang tao kay Kristo. What is the best way to connect people to Christ? Ano po ba ang mabisang paraan upang ang tao ay ma-connect sa ating Panginoon? Una po ay teach us Jesus did in synagogue. Magturo, katulad ng ginawa ni Jesus doon sa sinagoga. Pag sinabi pong magturo, ito po ay sinalin doon sa wikang Grego na ibig sabihin ay didasko, na ang kahulugan to provide instruction in a formal or informal setting. Kung makikita po natin ang ating Panginoong Jesus, nung siya ay narito sa lupa, kapag siya ay nagtuturo, hindi mapigilan. Ibig sabihin, kung saan siya mapadpad. Minsan makikita natin ang Panginoong Hesus ay nandoon sa bundok, minsan ay nasa tabi ng lawa, at minsan naman ay nandoon sa sinagoga. Ang layo nito ay upang maturuan ang mga tao na makita nila kung ano yung nais ng Diyos sa kanilang buhay. Pag sinabi pong formal at informal, minsan ito ginagawa ng mga mentor, lalo na may mga mentee. Sino po rito yung mga mentor na? Taas ang kamay. Yung may mga hawak na dalawa, C2S. So, minsan po yung mga mentor, para matuloy-tuloy lamang ang kanilang pag-aaral, ang ginagawa po nila, dinadala nila ito kung saan. Halimbawa, sa Starbucks. Kasi minsan yung mga mentee, tamad sumama yan eh. Hindi po ba? Pag sinabi mo sa Starbucks, sasama yan. Maniwala kayo sa hindi. Pag niyaya mo yan sa McDo, Jollibee, sasama po yan. Ganun po minsan ang ginagawa ng mga nagtuturo. Ang ating Panginoong Hesus din, kapag po siya ay nagtuturo, hindi niya pakainin yung mga taong kanyang tinuturuan upang sa gayon maganyak sila na makinig sa kanyang mga aral. Itong ating talatang binasa, hindi po malinaw yung detalye na ipinahayag tungkol sa mga talatang ito. Basta ang sinabi lang, nangaral siya sa mga sinagoga. Pero kung babasahin po natin yung 4 gospel o yung 4 na ebanghelyo kay Matthew, Marcos, Luke at John, iba-iba po yung pagkakapahayag nila tungkol sa ginawa ni Jesus Christ dito sa sinagoga. Sa Matthew chapter 4 verse 13, dinescribe niya na si Jesus ay iniwan ang kanyang bayan, ang Nazaret, at nanirahan doon sa Capernaum. At doon sa Mark chapter 1 verse 21 to 28, tinuro niya ang Panginoon ay nagturo at nagpagaling sa sinagoga. At doon sa Luke, dinescribe niya na si Jesus ay nagturo sa Nazaret ng sinagoga. At doon sa Capernaum, mayroong mga nag-comment sa kanya na sabi, kung ano yung ginawa mo doon sa iyong bayan, ay gawin mo rin dito sa Capernaum. Ibig sabihin, may mga ginawa si Jesus ng mga himala na gustong makita ng mga taong sumusunod kay Kristo. At doon sa John chapter 6 verse 22 to 59, ipinahayag naman ni Jesus yung kanyang doktrina tungkol sa sinasabing siya ang tinapay ng buhay. Kaya maraming mga kapahayagan tungkol doon sa tinatawag na synagogue. Kung titingnan po natin yung salitang synagogue, marami nagtatanong, ano ba yung synagogue, Pastor? Hindi namin maintindihan. Ang synagogue po, nung araw, wala pa po ito. Kung matatandaan niyo po, nung panahon ng Lumang Tipan, ang Panginoon ay nagpagawa ng templo sa panahon po ni Solomon. Subalit dumating ang time,
ito po ay nawasak doon sa panahon ni Nebuchadnezzar at pinagawa uli ng mga Hudyo. At dumating doon ng panahon, dito sa malapit na sa New Testament, ay nawasak po uli ito. At hindi na po naggawa. At ang Panginoon po ay nangako doon sa kanyang mga bayan, sa kanyang ancestor, upang ang pananatiling pagsunod sa Diyos ay manatili. Kaya nga nagkaroon ng tinatawag na synagogue. Ang synagogue po sa Hebreo ay may tatlong kahulugan: house of worship, house of prayer, o house of study. Kaya doon po ginaganap ang pag-aaral. Ang sabi diyan, a building of assembly associated with religious activity, normally a building in which Jewish worship took place, in which the law was taught. Doon po sa synagogue ay tinuturo yung mga batas ni Moses. Alam niyo yung Torah, yung the book of Moses, yung 5 books, Genesis to Deuteronomy, yun po yung tinuturo doon. Nakapaloob po yung 3 division ng law, yung tinatawag na moral code, spiritual code, at yung social code. Sa moral code, nakapaloob po dyan yung 10 utos, at doon sa spiritual code, nakapaloob yung Levitical offerings. At doon sa social po ay yung mga quarantine at yung mga ano pang mga bagay. So doon po, malinaw na ipinahayag yung mga salita ng Diyos sa loob ng synagogue. At sa panahon po ng New Testament, ito po ay assembly o congregation. Sa panahon natin ngayon, ito ay church. Kaya po kayo ngayon narito. Malinaw po ba? Ang congregation ay isang small group o maliit na grupo, unlike nung panahon na napakalaki ng templo. Talaga ang doon lamang ang center of worship. Pero sa panahon to, napakabuti ng Diyos dahil meron po tayong assembly o congregation. Dito inahayag, dito itinuturo ang mga bagay at aral na salita ng Diyos. Kaya madalas mapapansin natin, si Jesus Christ ay nagtuturo sa mga sinagoga. Kasi noong mga time na yon, marami pong mga sinagoga, lalo na yung mga Hudyo. Nabasa ko doon sa isang books na ang 10 Hudyo ay may mga sariling sinagoga. At ang puno ng sinagoga ay hindi po yan nagsasalita, kundi humahanap po sila ng tagapagturo. At madalas makita nila at maimbitahan si Jesus Christ, kaya sa nagtuturo doon sa sinagoga. Napakahalaga po nung ginagawang pagtuturo ni Jesus Christ. Sa ating pong panahon, ito rin yung lugar kung saan tayo ay pwedeng turuan. Mamaya po ay meron tinatawag na orientation sa CLTV. Tama po ba? At itutuloy po natin yung ating gagawing pag-aaral. Sapagkat napakahalaga po ng pag-aaral na ito. Kung hindi po tayo matuturuan ng mga bagay na ito, hindi po tayo titibay sa ating pananampalataya. Kaya makikita natin dito sa verse 23, si Jesus ay madalas nagtuturo, nangangaral, nagpapagaling. Ito po yung 3 pangunahing ministry ni Jesus. Kasi sa pagtuturo po, pinapakita ni Jesus yung kanyang malasakit sa pangunawa. Ibig sabihin, gusto ni Jesus na ang tao ay magkaroon ng kaunawaan. Maintindihan nila kung ano yung mga bagay na gustong ipahatid sa kanila. At ang pagtuturo po ay nagpapakita ng malasakit ni Jesus sa tinatawag na commitment o pangako. Kaya nga yung pangangaral na ebanghelyo, ito ay pangako na ang sino man mananalig ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang pangatlo ay ang pagpapagaling. Nagpapakita ito ng kanyang pagmamalasakit sa kabuuan. Kaya nga kapag ang Panginoon ay nagpapagaling, hindi lamang yung physical na karamdaman, kundi maging spiritual na kalagayan ay kanyang pinapagaling. Ibig sabihin yung wholeness, yung kabuuan. Gayon po yung misteryo ni Jesus, ministry ni Jesus, itong 3 to. Kaya nga, yung mga himala na nararanasan ng mga tao, ito ay bunga ng kanya mga pagtuturo. Ito yung evidence na siya ay galing sa Diyos tulad ng kanyang ginagawang pagpapagaling. Ito po ay ebidensya na siya ay galing sa Diyos. Now, why do we need to teach like Jesus? Bakit ba kailangan natin magturo katulad ni Jesus? Sabi nga, to let others know that His word is powerful. Marami kasi hindi nakakaintindi na ang salita ni Jesus Christ ay makapangyarihan.
Kaya yung iba, pag nagbabasa, ay para bang walang dating. Pero kung nanamnamin natin, yung salita ng Diyos, ito ay makapangyarihan at maaari makapagbago ng ating mga buhay. Kaya nga marami sumusunod sa Kanya. Kung titignan natin yung salitang powerful, ito po ay may katumbas na kahulugan authority na sinabi sa Greek ay exousia, one who has the authority to rule, o isang tao na may otoridad na mamuno o mamahala. Kaya dito sa Mark chapter 1 verse 23 to 28, may mga taong may sakit katulad ng inaalihan ng masamang espiritu at kanyang pinagaling. Inutusan niya ang masamang espiritu na umalis doon sa tao at ito'y lumayas. So makikita natin yung salita, yung mga katuruan ni Jesus ay mayroong power. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit maraming mga sumusunod sa Kanya. Pangalawa, to clearly understand what Jesus wants to imply to His Word. Gusto ni Jesus maganda na magturo tayo upang maintindihan nila kung ano yung nais ipahatid ni Kristo doon sa Kanyang salita. Kasi may mga salita si Jesus Christ na hindi natin maintindihan at maunawaan. Pero tayo bilang mga anak ng Diyos na sinasamahan, nag-aral, tinuturuan niya, meron siyang mga bagay na gustong ipahatid. So, katulad ng halimbawa dito sa Luke chapter 4, verse 18 to 19, si Jesus Christ ay nagsalita doon sa sinagoga at binasa niya yung mga talata doon sa aklat ng mga propeta. Ang sabi doon, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa may hirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Nung binabasa niya ito, marami mga Hudyo ang nagkagulo. Nag-iisip sila, paano nangyari yun? Hindi ba siya ay anak lamang ni Jose, na karpintero? Paano mga bagay na nangyari ito? So dito, may papakita natin yung kaganapan ng salita ng Diyos na ito'y katuparan ng mga propeta sa Kanya. So nung ito'y binasa ng ating Panginoon sa harap nila, hindi nila maunawaan. Kaya sa ating panahon, tayo mahalaga na pag tayo nagtuturo, i-explain natin mabuti upang maunawaan natin ang mga bagay nito. Pangatlo po, to let others know what God wants them to do. Kasi may mga tao na kapag dumadating doon sa panahon na pagdidesisyon o mga bagay na dapat gawin, hindi nila alam yung kanilang gagawin. Pero sa may mga taong nagtuturo, devoted sa pagtuturo, ini-impart nila yung mga bagay na gusto nilang ipahatid sa kanila upang sa gayon, malaman nila yung kanilang mga gagawin. Sabi na nga ng John 6:28-29, kaya siya tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang pinagagawa ng Diyos? Ito ang pinagagawa ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Kasi hindi alam ng mga tao ang kanilang gagawin, kaya pinadala ng Diyos ang Panginoong Hesukristo dito sa lupa ay upang sampalatayanan nila. Ang akala nila si Jesus ay tuturo lang. Ang gustong pahatid sa kanila ng Diyos, sumampalataya sila na si Kristo ay sinugo ng ating Ama nasa langit. Kaya napakahalaga po na tinatawag na pagtuturo. To know that whoever follows to His word is truly loves to Him. Marami po kasi nag-claim, nag-assume na mahal daw nila ang Diyos. Minsan nga may tinanong ako sa aking tinuturoan dati doon. Sabi ko, bigyan natin ng porsyento o percentage yung ating pagmamahal sa Diyos. Gaano mo kamahal ang Diyos? Ilang porsyento? May nagsabi na 60, may nagsabi 70, may nagsabi 50 o 40. At yung isa naman, malakas sa loob, 100%. So,
Malakas po ba ang loob natin na sabihin 100% ang ating pagmamahal sa Diyos? Amen. Kung totoo ang ating gagawin. Kasi ang ebidensya na totoo na minamahal natin ang Diyos, sabi dito sa John 14:23 to 24, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Yung salita sa wikang English ay teaching, mga katuruan. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. So, ebidensya po na tayo ay nagmamahal sa mga turo ni Jesus ay kung sinusunod natin ito. Kaya mamaya sa ating paglabas, huwag sanang mangyari na itong mga ating napakinggan ay papasok dito sa kabilang tenga, lalabas sa kabila. Kundi diretso natin sa ating puso at ipamuhay natin. Na sa gayon po, mapatunayan natin na tayo ay totoong nagmamahal sa Diyos. Kasi yun ang pruwebe. Marami kasi nagsasabi, mahal ko ang Diyos, pero taliwas naman sa kanyang pamumuhay at ginagawa. Naroon pa rin ang bisyo, naroon pa rin yung pagsusugal, tumataya ng online sabong. Sana walang tumataya ng online sabong dito, ha? Baka mamaya kayo ay manalo. Sabi, sino nanalo? Si Pastor. Patay tayo dyan. Nakakahiya po. Kaya kailangan ipakita natin sa ating buhay na tayo'y totoo nagmamahal sa Kanya. At ito ang ebidensya na tayo'y nagmamahal. Sumusunod po tayo sa Kanyang mga turo at aral. Pangalawa po ay preach about the kingdom of God. Napakahalaga po na magturo tayo tungkol sa kaharian ng Diyos. Hindi kasi alam ng iba ang patungkol dito sa kaharian ng Diyos. Pag sinabi pong preach, ito po ay pagpapahayag sa mass o madla. Ipahayag sa publiko ang mga prinsipyo at katotohanan hinggil sa pananampalataya. Abang hinihimok mo ang mga tao na sila'y tumanggap at sumunod sa mga aral na ito. Yun po ang ibig sabihin ng preach. Kaya maraming mga pastor ang nangangaral na talagang naroon yung kanilang mga salita ay very convincing, very powerful. Kasi ito yung layunin ng pangangaral eh. Kaya pag tayo po ay mangangaral, kailangan nandoon yung sigurado tayo sa ating ituturo upang hindi tayo magdadalawang isip sa mga ating sinasabi. Kasi mahirap po magsalita ng bagay kung hindi ka kumbinsido. Kung ikaw nga sa sarili mo, hindi mo mapaniwala yung sinasabi mo. So, ang prinsipyo ng pagtuturo ay ipahayag sa kanila ang katotohanan. Ano ba ang katotohanan hinggil dito sa Ebanghelyo? Sabi nga, Jesus preached the gospel, the good news, to everyone who wanted to hear it. The good news is that the kingdom of heaven has come, that God is with us, and that He cares for us. Ang salitang good news o gospel ay kinuha sa salitang evangelizo, na ang ibig sabihin, to tell the good news. The content of good news in the New Testament is a reference to the gospel about Jesus. Pag sinabing good news, talagang magandang balita. Kasi pag ito ay bad news, nakapanlalambot. Kaya nga nabubuhayan ng pag-asa yung mga tao noon na kapag inapangaral ang Ebanghelyo about kay Christ, ay talagang nagkakaroon po sila ng motivation sa kanilang buhay na bubuhayan sila. Nagkakaroon sila ng pag-asa sapagkat ang Ebanghelyong ito ay tunay na magandang balita. Ang gospel po patungkol kay Jesus Christ ay isang plano ng Diyos sa sangkatauhan. Sabi nga, the gospel of Jesus Christ is our Heavenly Father's plan for the happiness and salvation of His children. It is called the gospel of Jesus Christ because the atonement of Jesus Christ is central to this plan. Yung ginawang katubusan ni Jesus para sa ating lahat
Lahat po tayo ay pabulusok na doon sa kapahamakan. Subalit dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus. Ito yung nagbayad sa ating mga kasalanan. Kaya ito yung tinatawag na the atonement. Ibinigay niya, ibinubuo niya ang kanyang sarili para magkaroon tayo ng kapatawaran. Sabi nga, there is no remission of sin. At walang kapatawaran ang kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Kaya napakahalaga yung atonement o yung dugo ni Kristo. Yan po yung plano ng Diyos sa sangkatauhan. At sinasabi, fix the kingdom of God. Marami nagtataka, ano ba yung kingdom of God? Ito ba yung langit? Ang kingdom of God po is not a place. Ito po is, ang ibig sabihin ay to rule, to be a king, to reign. Ang Diyos ay maghahari sa ating mga puso. Sa totoo lang, ang kaharian ng Diyos ay hindi malayo sa atin. Ito ay malapit sa ating mga buhay. At ito'y nasa ating mga puso. Tama po ba? Nang tagapin natin si Jesus sa ating buhay, siya po ay nagpasimulan, naghari sa ating mga puso, sa ating mga pagkatao. Kaya yung kingdom ng Panginoon ay nasa bawat isa. Kaya kung tunay, yung ating buhay ay pinaghaharian niya, meron pong pruweba. Meron pong nakikitang bagong pagkatao. Yung po yung tinatawag na pinaghaharian, to be reigned. Kasi sabi nga, the meaning of this phrase in the New Testament involves not a particular place or special period of time, but the fact of ruling. Sabi dun sa Lucas 1:33, His reign will never end. Ibig sabihin, ang kanyang paghahari ay hindi matatapos. Kahit na sino pang sali-sali ang mamatay, ang paghahari ng Diyos ay walang katapusan. Yun po ang ibig sabihin, ang Diyos ay maghahari sa ating lahat. Yun po. Yun yung ating dapat na ipangaral. Ang tanong, bakit natin kailangan ipangaral? Kasi kung di po tayo mangangaral, hindi po tayo makakakonek sa ibang tao. Kaya nga si Jesus Christ lagi nangangaral upang maturuan ng tao makakonek siya. Ganyan din po tayo, kaya tayo mangangaral, para i-connect natin ang tao doon sa kingdom ng Panginoon, na sila din naman ay pagharian. Sabi nga, to believe anyone who hears. Kapag po tayo ay nangangaral, meron pong nakikinig. At sa kanilang pakikinig ay may nananampalataya at naniniwala. Kasi, sabi dito sa Roma 10:14, paano naman sila tatawag sa Kanya kung di sila sumampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Kaya sa bawat isa sa atin, mahalaga ka. Sabi mo sa iyong katabi, mahalaga ka. Kaya mag-share ka. Ibig sabihin, huwag tayo manahimik. Kung nakikita natin yung ating mga mahal sa buhay, ay patungo na sa kapahamakan, huwag tayong magdalawang isip na bahaginan sila. Kasi, paano nga sabi kung walang mangangaral, paano sila may mapapakinggan? Nariyan ka. Ikaw yung linagay ng Diyos para turuan siya. Ikaw ang nilagay ng Diyos dyan para patanggapin siya. Kaya ito yung kahalagahan, yung pagtuturo doon sa MNSUT. Kaya nga kami may Kolektusol tinuturuan yung mga bawat isa na magpatanggap ng mga hindi mananampalataya. Kasi mahirap, halimbawa ako, gusto kong patanggapin yung kapitbahay ko, hindi ako marunong. Tatawagin ko pa ba si pastor? Tatawagin ko pa ba yung elders ng simbahan? Sabihin, meron akong gustong patanggapin. Hindi, kailangan ang bawat isa sa ating marunong. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, magsanay ka. Mag-aral ka. Ito yung kahalagahan nito. Panahon na. Kasi hindi natin alam, ang COVID, hindi na mawawala yan. Nandito na sa mundo yan. Ang kailangan na lang natin mag-ingat. Kasi ang virus nag-mutate yan. Parang sipon yan, pero nag-mutate. Paano ko yung gusto mo sirang tinamaan ng virus?
So, mahalaga po na tayo'y magturo. Pangalawa, to fulfill Christ's commandment. Kapag po tayo ay nagtuturo ng salita ng Diyos o nangangaral about sa kingdom, ay natutupad natin yung utos ng ating Panginoon. Sabi nga sa Mark 16, verse 15 to 16, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ano sabi? Sa lahat ng tao, hindi sa ilang tao. Sa lahat. Ang sino man sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. So, hindi mo na problema yun kung hindi siya tumanggap. Ang mahalaga, ginawa mo trabaho mo. Ako, katwiran ko ganito eh. Bahala. Hindi naman ako mawalan eh. Basta importante, ginawa ko yung obligasyon ko na ipahayag sa iyo ang katotohanan. Ngayon, kung hindi ka sasampalataya, ako ba pupunta sa impyerno? Sabi rito eh, ngunit ang ayaw sumampalataya, parurusahan. Ano yung parusa? So, huwag na natin hintayin pa, di ba? Pangatlo, to avert the damnation of hell. Ibig sabihin, maiwasan yung kapahamakan sa impyerno. Kaya nga may nangangaral eh. Pasalamat tayo ng mga panahon na yon, may nangaral kay Jesus Christ patungkol sa kingdom. Kaya tayo narito, nakikinig sa kanyang mga aral. Sabi nga sa Jude, verse 1 to 22 to 23, kaawaan ninyo ang mga nag-aalilangan, agawin ninyong iba upang maligtas sa apoy. Ibig sabihin, nandun yung ambang panganib. Ang impyerno po ay seryoso. Hindi po yan nagjo-joke. Totohanan po ang impyerno. Hindi po mamamatay si Jesus Christ ng ganun-ganun na lang, nang wala pong dahilan. Talagang ibinuwis niya ang kanyang buhay upang tayo magkaroon ng katubusan. Maagaw tayo doon sa tinatawag na kapahamakan ng impyerno. Kaya mahalaga yung gospel. At pag narinig ito ng mga taong walang pagkakilala kay Kristo, mabubuhayan sila. Sasabihin nila, meron pa palang nagmamalasakit sa akin. Kaya kung gusto natin pagmalasakitan ng iba, huwag tayo manahimik. Ipahayag natin ang katotohanan hinggil sa kingdom ng Panginoon. Pangatlong puntos, heal or to take care of as Jesus ministered to the sick. Makikita natin dito na yung salitang heal, na sa Greek ay therapeuo, to heal, to cure, to take care, to cause someone to recover health, often with the implication of having taken care of such person. So makikita natin, si Jesus Christ ay nagpagaling. Saan man siya magpunta, pinatutunayan niya na ang kanyang banal na misyon sa pamamagitan po ng himala, na nagsasagisag ng kapangyarihan magpagaling sa anumang karamdaman. Ito ang kanyang doktrina na may impluwensya ng banal na espiritu o espiritu. Kung hindi man natin po masumpungan yung tinatawag na kagalingan sa ating buhay, subalit kung tayo'y gumaling doon sa tinatawag na gamot, magpasalamat pa rin po tayo sa Diyos. Bakit? Kasi ginagamit ito ng Panginoon bilang instrumento na para tayo ay gumaling. So dito sa talatang huli na ating binasa, o hindi huli, o 24 to 25, ay makikita natin yung tatlong karamdaman na pinagaling ni Jesus. Una, yung paralitiko. Ito yung pinakamalaking kahinaan ng katawan. Marami po ngayon ang napaparalyze dahil po dun sa tinatawag na pagkain. May mga kinakain na hindi nakakatulong sa kanilang kasulusugan na nakaka-apekto sa kanilang buhay. Kaya naman nagkakaroon ng karamdaman. Pangalawa, yung lunatic o kabaliwan. Ito'y malaking karamdaman ng pag-iisip. Sa panahon natin ngayon, marami po ang nagkakaroon ng sakit sa isip. Katulad po nung senior ni Pastora noong nakaraan, nababago yung kondisyon ng kanilang pananaw sa buhay. Hindi naman po sila baliw talaga. Bagay, nagkakaroon lang ng tinatawag na limitadong pag-iisip.
Kaya nakapagdidesisyon sila ng mga mali sa kanilang buhay. Kaya makikita natin ang resulta, sila ay nagsisuicide. Tama po. Pangatlo, yung sinasapian ng demonyo. Ito yung pinakamalaking problema sa tatlo. Kasi ang paralitiko, may tendency na makakalakad, ang kabaliwan, sapagkat yung sinasapian ng demonyo, ito yung matinding pahirap sa mga tao. Sino po rito yung nakakita na sinapian ng demonyo? O sinasapian ng masamang espiritu? Di ba makikita natin sa television, ang lalakas nila Talaga kahit 4 na tao ang magtulong-tulong, talagang nandun ang persa niya, humahagis. Kaya niyang kumalas dun sa pagkakapiglas, pagkakahawak sa kanya, kasi nagpupumiglas. Ganun po minsan. Meron nga kami pinag-pray na sinasapian ng masamang espiritu. At awa naman ng Diyos, bumalik siya sa katinuan. Ito po yung misyon ni Kristo nung siya'y nasa lupa. Hindi lamang magpagaling ng mga karamdaman sa katawan, kundi magpagaling din naman ng mga espiritual na karamdaman. Ang kasalanan ay isang sakit o karamdaman na nagiging dahilan ng pagdurusa ng kaluluwa. Si Kristo ay naparito upang alisin ang kasalanan nang sa gayoy magsigaling ang mga kaluluwa. Makikita natin, pag si Jesus nagpagaling talagang wholeness, kompleto Ricardo. Di ba mayroon siyang pinagaling na pinatawad pa niya? Kasi ang dahilan kung ba't siya nagkakasakit, ang kasalanan Tayo rin naman, kaya nararanasan natin yung karamdaman dahil doon sa ating mga ninuno. Naaani natin, namana natin yung tinatawag na kasalanan, kaya dumaranas ang tao ng mga pagkakasakit, karamdaman. Ngayon, katulad ni Jesus Christ, paano natin pangangalagaan yung mga may sakit? O paano natin sila matutulungan? How can we take care of the sick like Jesus did? Una, pray for them. Tama po ba? Pag may taong lumapit sa atin at humingi ng prayer, wag na po tayong magdalawang isip. Kasi kailangan nila yung prayer Hindi, tatawag pa ako, hindi ako marunong mag-pray. Inutusan na mag-pray. Pag-pray ang pagkain, napunta sa ikapo. Nautusan mag-open in prayer, pati closing, dinamay na. So pag nag-pray po tayo, talagang pray natin yung sakit lang. Huwag na natin ikapo. Pag nag-pray tayo, na may sakit, talagang doon lang tayo mag-concentrate doon sa sakit. Kasi napakahalaga po ng prayer. Sabi nga na Santiago 5:16, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Sino ang matuwid dito? Lahat tayo matuwid dahil kay Kristo. Nagiging matuwid tayo dahil sa pananalig natin kay Kristo. Ngayon, kapag ikaw ay tinawag na mag-pray, huwag kang magdalawang isip. Pag ginawa mo ang iyong tungkulin, gumaling man yun o hindi mo problema yun. Hindi naman ikaw nagpapagaling Basta mahalaga, mag-pray ka. Naalala ko po yung binan ko na dinala sa hospital. At kami nandito sa Binangonan, tumawag yung mga side ng misis ko, bilang ko raw ay nasa hospital. At kami naman ay hindi nagdalawang isip na pumunta. At sa aming pagpunta ron, yung binang kong lalaki ang nagbabantay doon sa binang kong babae. At may narinig silang usapan o ganyan-ganyan. Tinatanong yung binang kong babae kung patay na. Ay, yung binang kong lalaki, siyempre, asawa niya sumama ka niya loob. Ay, di ba? Ay, nandun naman yung time na walang choice May sakit Pinag-pray po namin, sa madaling salita, kumilos ang Diyos sa kanyang buhay, siya'y gumaling. Hanggang ngayon po, ang binang ko malakas.
At yung biyanang kong lalaki, nauna pang namatay. So, ibig sabihin, kapag po tayo ay nag-pray, yung pinagpe-pray natin, gagaling at gagaling. At ito pa maganda, yung kapatid naman ng biyanang kong babae, yung lalaki, may sakit din. Napunta kami ng probinsya, kasi madalas kami pumunta doon. Madalas nga ba o minsan? Pag ako napupunta doon, lagi may problema Humingi ng prayer. Talaga makikita natin, mahina na, medyo mahina, nalalambot. Pinag-pray. Pinatanggap ko muna kay Christ, siyempre para walang hadlang sa pagkilos ng Diyos. Awa ng Diyos magaling. Gumaling siya at nakapagdadrive na ng sasakyan. So dito makikita natin, kapag ginawa natin yung ginawa ni Jesus Christ, ang pagmiministeryo sa mga may sakit, sa ayaw nila at sa gusto, kapag sila'y nanalig, sila ay gagaling. Gagaling sila dahil walang imposible sa Diyos. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Kaya lang naman hindi gumagaling ang iba. Kasi, yung kinakain nila, taliwas din doon sa kagalingan na dapat nila matanggap. Yung ang problema nasa tao din Pero kung maniniwala tayo na ang Diyos kaya tayong pagaling, gagaling at gagaling tayo. Pangalawa, by laying on of hands. Pagpapatong ng kamay. Napakahalaga po ng kamay. Kaya yung kamay natin, huwag natin gagamitin sa kabalastugan. Gamitin natin to sa pagpapala, pagbabasbas. Tama po ba? Kasi napakahalaga nito yung pagpapatong ng kamay. Pagpapatong to, paglalagay to ng blessing. Paglalatag ng blessing, pagbigay ng blessing. Sabi dito sa Mark 16:17 to 18, ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan gumawa ng himala. Sino rito sumasampalataya? Ano sabi? Ulitin ko para maging malinaw sa atin. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan gumawa ng himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita sa iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Kaya naniniwala ako, itong kamay ko, wala namang silbi ito Wala namang pakinabang ito Nagkakaroon lang ito ng silbi pag pinagamit natin sa Diyos Kaya pag pinatungan natin ang isang tao, sa kapangyarihan ng Diyos, nakakaranas sila ng kagalingan. Gumagaling po talaga. At marami na po akong na-experience na pinapray ko, gumaling. Hindi ko tinataas ang aking sarili. Tinataas ko ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Ito'y pruweba na ang Diyos ay sumasama sa atin. Ito yung ebidensya ni Jesus Christ na ang Diyos ay sumasa kanya dahil pag siya ay nagpagaling, talagang gumagaling. Kaya pag kayo ay nagpapatong ng kamay, pag-pray niyo po talaga sila ng totohanan. Huwag po kayo magdalawang isip. Maniwala kayo sa hindi. Pag ito ay nakaranas ng himala, mananampalataya yan sa ating Panginoon. Pangatlo, may papakita natin yung ating pagmamalasakit sa mga may sakit, gaya ng ginawa ni Jesus, ay kung tayo ibibisita sa kanilang mga tahanan. Tama. Tama po ba? Kayo po ba ay dumadalaw sa mga may sakit? Sa panahon ngayon, maraming takot. Baka mamaya, COVID yan. Pero, makikita natin yung ministeryo ni Jesus. Siya po ay dumadalaw sa mga may sakit. Dito sa Matthew chapter 8, verse 14 to 15, sabi, pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at nakita niya noon ang biyenan nito na nakaratay at nilalagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito at naglingkod kay Jesus. Napakahalaga po yung tinatawag na pagbisita. Kung si Jesus na Panginoon, nagawa niya ito, how much more tayo?
ipakita natin ang ating pagmamalasakit sa pamagitan ng pagdamay sa kanila. Naniniwala naman po ako, kapag tayo pumunta, meron doon po yung proteksyon ng Diyos sa atin. Sa ating pong pagtatapos, kung gusto po natin ma-connect ang tao sa ating Panginoong Jesucristo, tandaan po natin yung tatlong ating gagawin. Una, ano sabi ko? Teach, preach, and heal. Yan po ang tatlong ministeryo ni Jesus Christ. Kaya siya ay nakagawa ng mga bagay na kamangha-mangha. Ang tanong, ito, nababasa niyo po ba yung tanong? Sabi diyan, am I helping to connect other people to Christ? Tumutulong ba tayo na ma-connect ang tao kay Kristo? Sabi nga, kapag na-connecta natin ang mga tao kay Kristo sa pamagitan ng tatlong pamamaraang ito, at nakaranas sila ng tinatawag na himala, tiyak po na darami ang susunod at sasampalataya sa Kanya. Sabi kasi ng verse 25, dahil dito, sinusundan siya na napakaraming tao buwat sa Galilea, sa Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Jordan. Bago ko po wakasan yung mensahe ng Diyos ngayong umaga, meron lamang po akong isang mahalagang tanong na maaaring kayo ang makasagot. Nais po ba natin na maging kabahagi sa pagpaparami ng magiging tagasunod ni Kristo? Kung oo po ang ating sagot, sikapin po natin na may konekta ang tao sa Kanya. Ito po yung pagkakataon na dapat natin gawin. Kapag naikonekta natin ang tao kay Kristo, marami lalapit sa Kanya, marami susunod, marami maniniwala, at higit sa lahat, marami mga pamilya ang mapagpapala ng mga aral at turo ni Kristo. Sa mga oras nito, iniling ko ng bawat isa ay tumayo. Kung hindi pa ho natin nagagawa ang mga bagay nito at gusto natin na makatulong sa pagpaparami ng mga tagasunod ni Kristo, lumapit tayo sa Kanya, idulog natin ang ating buhay, magpagamit tayo sa Kanya. Sabihin natin sa Panginoon, narito ko, handa akong gawin ang nais mo sa aking buhay. Tulungan mo ako na maging matapang, na maipahayag ang mga katotohanan tungkol sa iyong salita. So, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa mga salita na inihayag mo sa aming buhay. Ipinakita mo ang kahalagahan ng pag-connect sa iyo sa pamagitan ng mga katuruan mo. Dalangin ko po, Panginoon, na bigyan mo kami ng lakas upang maisagawa namin ang mga bagay nito, upang ang kalooban mo ay mangyari dito sa lupa. Mangyayari lamang ito, Panginoon, kung sasamahan mo kami. Pero naniniwala kami, Panginoon, na sinabi mo na hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan. Kaya, dalangin din namin, Panginoon, yung mga aral na amin napakinggan, itanim mo po na malalim sa aming puso upang sa gayon magawa namin ito at mai-apply namin sa aming pang-araw-araw. Mga kapatid, patuloy po tayong sumamba sa Kanya, awitan natin siya. Sabay-sabay tayong umawit. Hallelujah.
namin naging maaral. Nawa sa aming paglawa sa iglesyang ito ay matanim sa aming puso upang yung mga mahal namin sa buhay na hindi pa nakakilala sa iyo ay maumpisahan namin ilapit sa iyo. Ayaw po namin sila na mapahamak at hindi rin po kami papayag na kami lamang ang maliligtas at sila ay pupunta sa Papa. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng passion sa mga kaluluwa upang sa gayon may pahayag namin sa Kanya tungkol sa iyong paghahari. Salamat po ng marami. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, kunin po natin ang ating mga kaloob at ating pong ipag-pray. Taas po natin. Ama, nagpapasalamat po kami sa biyayang amin natanggap. Ito pong aming mga kaloob ay kung gusto namin ibinabalik sa iyo sapagkat ang mga bagay nito ay galing din sa iyo. Nawa ang mga magbibigay, Panginoon, i-bless mo ang kanilang kabuhayan, kanilang trabaho, kanilang mga negosyo, at higit sa lahat, Panginoon, i-post mo sa kanila ang iyong masagalang pagpapala. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. At bago po tayo maghiwa-hiwalay, itaas natin ang ating mga kamay. Ang biyaya, ang kapayapaan, at pagpapala ng Diyos ay tanggapin natin lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.